Kanina ka pa? Tanong ni Gemma sa lalaking inabutan niya naghihintay sa harap ng pintuan ng inuupa niyang apartment. Ngumiti lang ang nasa 45 anyos na lalaki, sabay sabing, "Hindi naman, halos kararating ko nga lang din." Bagamat may edad na, matipuno pa rin ang katawan ng lalaki at halatadong may itsura, lalo na nung kabataan. Gumaganda kaya lalo. Sus, nambola ka pa? Tara na nga sa loob. Tila kinikilig pang kinuha ng dalaga ang susi sa bag at pinuksan ang pinto. Si Gemma ay 18 anyos na dalaga. Nasa ikalawang taon ng kolehiyo. Maganda, maputi, katamtaman, ang matayog na kayamanan nito na bumagay sa kanyang gifted na pang-upo na tinititigan ngayon ng malisyoso mga mata ng lalaking nakasunod sa kanya papasok ng bahay. Pagkasara ng pinto, ay agad siyang niyapos ng lalaki. "Namiss kita." Hinaplos nito ang katawan habang nakasuot ng uniforme. Hinalikan sa batok. "Saglit lang, amoy pawis pa nga ako eh. Kahit anong amoy ka pa, wala akong pakialam. Sabik na ako sa'yo, Gemma." Iniharap siya ng lalaki at siniil ng halik. Gumanti na rin ng halik si Gemma. Mag-iisang buwan na din nang uli siyang makatikim ng kamunduhan at ang lalaking ito ang siyang nakauna sa kanya. Paano nga ba sila humantong sa ganito? Sariwa pa ang lahat kay Gemma. "Wag po, ayoko." "Akala mo ba gusto mong mag-aral? Pumayag ka na. Ako ang bahala sa'yo. Susuportahan kita." Panay ang halik na lalaki sa nagpupumiglas na dalaga. Kung saan parte ng kanyang muka, tumatama ang labi ng lalaki. Nandidiri si Gemma. Ilang beses na siyang pinagtangkaan ng lalaki at ngayon ay tila hindi na niya mapipigilan pa to. "Tama na nga po. Ayoko talaga." Itinulak niya ng malakas ang lalaki. Subalit nakakapit ito sa kanya, kaya pareho silang bumagsak sa sahig. Agad siyang hinalikan at marahas na hinila ang ganyang blusa. Napunit ito at humantad ang makinis na katawan niya. Lalong nagpaulol sa lalaki ang nakita, kung kaya't hinalikan muli si Gemma. "Ako pa lang ba ang nakakakita nito?" Tanong pa ng lalaki habang punong-puno ng pagnanasa ang mga mata. Nakalas na din ang pantas na pamloob ni Gemma. Muli siyang nagpumiglas pero mas malakas sa kanya ang lalaki. Napahiyaw siya nang kintalan ng halik ang kanyang katawan. "Tama na. Maawa ka." Bingi na ang lalaki. Ang tanging nasa isip niya ay matikman ang kasariwaan ng dalaga. Sabik na sabik niyang hinaplos ang pinakaiingatan ng dalaga. Hindi malaman ng babae kung paano niya tatakpan ang kanyang sarili. Inalis ng lalaki ang kamay na nagtatakip sa katawan ni Gemma. "Wag dyan. Aray." Pilit tinutulak ng dalaga ang lalaki. "Okay ka, Gemma, ha? Ang bango-bango mo." Sabi pa ng lalaki. Hindi na kaya ni Gemma ang lakas ng lalaki. Alam niyang walang tutulong sa kanya, kaya unti-unti na siyang pinanghinaan ng loob. "Tama na po. Maawa na po kayo sa akin." Umiiyak na sabi nito. "Pagbigyan mo na kasi ako. Saglit lang naman to. At akong bahalang magpaaral sa'yo. Hindi ba gusto mong makatapos ng pag-aaral?" Pambobola pa ng lalaki. Alam niyang unti-unti nang bumibigay sa kanya ang dalaga.
Maangkin na niya ang kasariwaang matagal niya nang pinagpapantasyahan. Tuloy nang sumuko ang babae. Nagpaubaya na siya sa ginagawa sa kanya. Tanging mahihinang hikbi na lamang ang maririnig mula sa dalaga. Lumakas naman ang loob ng lalaki dahil doon. Nakangisi siyang naghubad ng sariling saplot. Sa wakas, magiging akin ka na, at inumpisa na siyang pag-initin. Hinawakan siya nito sa baba, siniil ng halik sa labi, at inumpisa niya ng pag-initin si Gemma. Aray, tama na po, please. Subalit tila, walang naririnig ang lalaki. Patuloy lang siya sa ginagawang pagpapainit. Pagsuswertihin ka nga naman oh, sabi pa ng lalaki. Hindi na alam ni Gemma ang mararamdaman ng mga oras na yon, kung bakit parang iba ang reaksyon ng katawan niya ngayon. Ang sakit ay napapalitan ng saya, lalo namang ginanahan ng lalaki nang napansing bumibigay na ang dalaga sa kanyang ginagawang pagpapainit dito. Kaya naman, tuluyan ang kinuha ng lalaki ang kainosentehan ni Gemma. Napaiyak pa to nang tuluyang mawala na ang kanyang iniingatang dangal. Pero bandang huli, nakakalikha na to ng ingay dahil sa sayang nararanasan niya. Yun ang hudyat na hinihintay ng lalaki. Ano bang iniisip mo? Nahinto ang pag-alala ni Gemma sa sinabi ng lalaki. Wala. Halika na nga sa kwarto at sabik na rin ako sa iyo. Maharot na yaya niya, sabay hila sa kamay ng lalaki. Hindi pa nakakarating sa kama, ay pareho na silang walang damit. Kabisado na ni Gemma ang hilig ng lalaki. Agad niya tong pinasaya. Ang galing mo talaga, Gemma. Hindi na inintindi ni Gemma ang sinabi ng lalaki. Pinagbutihan niya pang lalo ang pagpapasaya dito. Ilang sandali pa. Ngayon, walang sawang nagsasalo ang dalawa sa napakainit na sandali. Kakaiba ka talaga, Gemma. Sobra ako nag-i-enjoy sa'yo. Usal ng lalaki habang siya ay inaangkin. At ilang sandali lamang ay sabay nilang narating ang rurok ng kasiyahan. Matapos ang mainit na sandaling iyon, bumangon na ang lalaki at nagumpisang magbihis. Aalis ka na kagad? Hindi ka na dito maghahaponan? Tanong ni Gemma. Hindi na. Baka hinihintay na ako ng nanay mo. Siya nga pala. Eto oh. Inabot sa kanya ng lalaki ang isang sobre na may lamang pera. Nariyan na ang pambayad mo ng bahay. Pati na rin ang pang tuition mo next sem. Salamat tay. Ingat po kayo sa pag-uwi.